Ako, inyo kong patawarin sa aking pagkukulang at hindi ko sa inyo nagpalaki. Kamu na bahala pasisa ka sa akin kung ano mga kong pagkukulang unong araw. Sa buhay ng tao, malaya tayong gumawa ng ating mga desisyon. Pero hindi tayo makakaiwas sa kahihinatnan nito. Mula sa batang edad ay namulat na sa hirap ng buhay si Lolo Rodrigo ng Hugas, New Washington, Aklan. Pinasok niya ang iba't ibang trabaho upang suportahan ang kanyang sarili. Edad ako ng 12 anyos ay yung trisikad sa banga. Sa edad ko ng 15, sumama ko sa Sakada, San Negros. Opo. Sakada. Ako yung pinakabata nga Sakada nga Cervantes. Yung nananabas ng tubo doon. Ay, may isang taon ako sa Sakada doon sa Central Hawaiian sa Lisay. At tapos yung kontrata, yung si Langkoy Losada doon sa Banga, anak ko din nga sa Manila, 1964. 1964, opo. Ilang taon kayo noon? Siguro, 15 siguro. 16. Mga 16 years old sa Manila na kayo. Pinasa ko ng houseboy sa Quezon City. Opo. Era ko sindo karon ay 15 pesos ang buwan. Noong time na yon. Yung time na yun, 1964. Tapos, sa Madalisita, umalis ako sa amo ko roon. Nagpunta ako sa Tondo. Doon ko naglilipat sa pag-star ko sa aking kampon. Tapos yan, marami pa akong pinasok ng trabaho. Kasi 19, hindi ko bakan. Hindi mo na matandaan halos. Ay, palipat-lipat ko ng trabaho. 1985 ay umadib ako sa Iglesia ni Cristo. Pag-anim ko, pinasok nila ako sa construction sa Iglesia. Ano ko, mason? Mason ako. Hanggang sa dumating ang panahon na nakilala niya ang babaeng gusto niyang makasama sa buhay. Nagsama sila at nagkaroon ng mga anak. Paano niyo nakilala yung asawa niyo? Yung asawa ko ito sa Quezon City. Anong pangalan po? Nina Taba yan. Kaso ay namatay yung lima ko. Nina Taba? Nina. Nina Taga Taba. Ormoc yan, Ormoc. Ormoc City. Ilan ang anak ninyo? 3. Anong mga pangalan? Alam mo, natatandaan mo ba yung mga pangalan? Ang panganay ay Roberto Nadado. Tapos yung pangalawa, Ludimilia Nadado. Yung pangalawa. Pero kung boso na hindi ko alam kung ano ang pangalan ni Ulay. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang pagsasama, pinaghiwalay sila ng kanilang mga pagkakaiba at hindi pagkakaintindihan. Nangyari doon ay naghiwalay kami. Ang Rabi Ramon na pagsasama kami, nag-away kami. Nag-away kayo? Oo. Nag-away kami yan dahil sa hindi niya ginagalang yung nanay ko. Meron pa isang bagay niya na nag-away kami, pero nanay ko ay aninawakan natin. Kasi gusto ko itong lumapit, pinagtanggol ko. Wag ka nalapit, iuuntog ko ito sa pader. Pagwalay namin, siya, nabuntis si Maway. Sa pangatlo, ay siyempre, medyo kahirapan ng mga pangabuhi ka noong araw, mahirap ang kan. Buhay. Ay nilakahiwalayan kami. Ang ginawa niya, yung bunsa pina-adapt. Pina-adapt niya sa ay kung sino itong ban. Iniwanan ko yung mga anak ko sa kanya nga ang edad ng panganay ay 6 na taon at yung pangalawa ay 5. Mula noon, nawala na ng komunikasyon sina Lolo Rodrigo at ang kanyang asawa at mga anak. Namuhay siyang mag-isa at hindi na muling nakapag-asawa. Yung naghiwalay kayo ng mag-asawa, hindi ka nag-contact talaga sa mga anak mo na hindi mo nagawa noon? Yung malakas pa ikaw? Ay, hindi pa. Hindi pa ako. Hindi pa ako nakakontak sa niya. Lumalaki na siya. Iba-iba siya ng tirahan na. Wala akong kasama talaga. Nag-iisa ko eh. Di ba taga-Muging ka? Oo. Mga represente. Oo. Walang nagabisita sa'yo dito? Wala. Kahit namagkala ko si Bilog. Kahit wala. Nagpatuloy din ang buhay ng kanyang pamilya. Ang kanyang dating asawa ang bumuhay, nagpalaki at nagpaaral sa kanilang mga anak.
Nagkita pa kayo Oo, bago pumunta na sa Aklan, ng anak mo na to na si... si Roberto Nadado at si Livina. Oo. Ngayon, bago ko pumunta riya, bilhin ko sa kanila. Kasi malaki na sila eh. Malaki na. Yung akong ina nyo, ay siya ang naggapang sa inyo sa pag-aaral at nagpalaki. Inabang kayo ako. Mahalin ka ko ninyong ina. Malit pala sila yan eh. Nanay niya na nagpalaki. Siya talaga. Oo, palakihin. May picture ka ba ng asawa mo? Teka. Sige po, para maipakita natin. Ito yung mga... Sana no, makapanood yung mga anak nila. Ito yung mga anak ko eh. Ah, may picture ka rin ng anak mo? Oo. Ay, ito. Naku, malabo na. Marami daw. Ito kayo, nung kinasal kayo. Ay, hindi. Ano ito? Yung anak ko kinasal yan sa Cubao, kinasal siya. Saan siya dito? Yung anak ko. Yan. Ito yung misis ko eh. No, paano kaya ito? Sige, ilapit mo, Renz. Malabo. Malabo na, no? Tagal na itong litrato niya ito eh. Mayroon kaya dito makapag-enhance nito para makita ng maayos, no? Haraw, misis ko. Ito yung misis mo. Ito ang anak ko. Ito yung anak mo. Ito medyo klaro-klaro pa. Oo. Ito. Ito yung anak mo Oo. na babae. Oo. Ayan. Ay, Mhm. yan. Ayan, no? Ito sila kinasal. Ito, anak mo Panganay ko yun, panganay. na babae. Oo, yung Ayan, lalaki, ayan. panganay ko. Ah, yung lalaki, panganay. Ayan po. Ayan. Ito medyo bago-bago. Takot siya ko dati yan. Saan ka dito? So, Ito ka. sa kontrasyon ako na destino ko ng Oo. Iloilo. Wala ka dito, hindi mo to kapamilya, mga kaibigan mo to, Oo. katrabaho mo. Ito yung mga bago-bago mo na picture. Oo. Pero yun. Sa paglipas ng mga taon, humina ang pangangatawan ni Lolo Rodrigo dahil sa katandaan. Sa edad na 78 years old ay hindi na niya kaya magtrabaho para sa kanyang sarili at umaasa na lang sa tulong ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Matagal na taon nang hindi niya nakikita yung mga anak niya. Tapos humingi siya ng tulong sa akin kung ano daw yung pwede niyang gawin para makontak niya yung mga anak niya. Kaya yun, binidyohan ko siya tsaka nag-post ako para sakaling baka makarating sa anak niya at baka makontak na namin. Siya lang kasi dito mag-isa sa unit niya. Marami ng sakit na nararamdaman, hindi na hanap buhay. Oo. Dati anong trabaho ni tatay? Nagbebenta ng ice buko, naglalako. Siya lang yan, sir. Matagal na panahon nang siya lang mag-isa yung yan. Hey, sino nag-ano ng mga pagkain niya? Ngayon, hindi na siya makaano. Kaya ako na lang yung nagbibigay ng mga sa kanya. O nag-aasikaso, oo. Pero hindi nyo kaano-ano? Hindi, sir. Mag-kapit bahay lang kami dito sa pabahay. Yung akang hanap buhay. Nabaliga buko. Ano yung motor, ako yun. Ito yung motor mo, hindi ka na ngayon makapagtinda. Ay, hindi pa gumpat ako eh. So, narayuma ka na. Narayuma. Ay, pagsige ko marami ng tablitas na yun, ay nirapan ko pag-ihi. Inuwa ko ng maraming tubig para ma-dispose ko ang ihi. Ako kapitbahay nga, nagbulig ka ko. Daturo ka binulig kayo mo? Anak ko nga, pinapakaon. Ano mga kailangan yung mamang gabulig. Ngayon ay, pinaano sa video sa ay mayroong mga nagbulig ka to. 2 tao formero eh. 500, 500, 1,000. Kabukasan ay binigyan ako ng babae ito nga 1,000. Ngunit sa kabila nito, nangungulila pa rin ang isang ama sa pagmamahal at pagkalinga ng kanyang mga anak. Kung may pinagsisihan ka, anong bagay ang Ay, pinagsisihan? inamin ko meron kong pagkukulang sa mga anak ko. Hindi ko sila pinag-aral eh. Hindi ko nagpalaki. Sabi ko sa nila, tinatanggap niyo kung tunay magulang. Ama, sabi ko. Ano sabi niyo? Sabi ko kaman ay kung walang ama ka ako, hindi ka ako naging tao ka sa mundo. Kung wala ama. Yung mga anak mo, nanonood sila ngayon, anong gusto mong sabihin? Ang mga anak ko ay si Roberto Nadado at si Lodidina. Ngayon ako ay humingi ako ng tulong sa inyo kung sino man nakakilala ay
ipabot sa kanila yung aking kahintangan dito. Ako ay wala akong asawa, hindi na ako nag-asawa at nag-isa ako sa buhay. Kung sino man nakilala sa kanila, ay para sa nila ang aking kahintangan para malaman nila. Kaya sana ay maalala nila ako ng aking mga anak. Magbigay tayo ng tulong kay tatay. Si Kuya Kim, isa po siyang seaman. Matagal nang nag-sponsor sa atin. Every time na bumaba siya, nag-message siya sa akin. Mula nung pag-alis ko sa radio station, ito na yung katawagan ko si Kuya Kim. Then sabi niya, matagal-tagal ako, Sir Archie, na hindi nakatawag kasi minsan lang bumaba ng barko. Mataas ang posisyon na doon sa barko eh. Nagpapadala siya sa akin, tapos sabi niya, ikaw na ang pumili dyan ng pwedeng matulungan. Sino matulungan? Opo. So ngayong buwan na ito, nagpadala siya sa akin ng 6,000 pesos. Sa iyo ko po ibibigay. Ha? Ako ay nagpapasalamat ng marami kayo. Kahit pa paano ay natulungan mo ako. Kaya ako ay nagpapasalamat kayo na nadalaw ninyo ako riyan. Opo. Tanggapin mo. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. Galing yan kay Kuya Kim, ha? Oo. Kaya ako po ay lubos na pagpasalamat sa iyo at natulungan mo ako sa aking kalagayan. At kita mo naman ang aking kalagayan, nag-isa ko sa buhay at wala akong asawa. Yung mga anak ko malayo sa aking piling. Kaya kung hindi mo ako makaganti sa iyo, ay dinadalangin ko nga magpalain ka ng ating Panginoon Diyos. Yan ang ko sa inyo. Sana ay kung hindi mo bagusin mo, ay bala ng ating Panginoon Diyos nga magpalain ka. Thank you, Tay. Thank you. At bigyan ka pa ng malakas nga tawan. Huwag na ikaw mag-emotional. Sige lang. Oo. Baka magkapasama sa iyo yan. Maraming salamat sa inyo, sir, sa tulong na binigay nyo kay tatay. Sobrang laking tulong po niyan sa kanya ngayon kasi hindi siya makapaghanap buhay. Kaya maraming salamat po. At sa nagbigay po ng 6,000 na si Sir Kim, maraming salamat po, sir. Sobrang laking tulong po nito kay Tatay Rodrigo. God bless you po. Yes, tsaka sa inyo, sir, maraming salamat po. Sige. Maraming salamat po mga kapobre sa inyong pag-suporta sa programa. Maraming salamat Kuya Kim. At ito po ang pagbisita natin kay tatay ngayong araw na to. Maraming salamat. Magandang araw po.